Ang walang hanggang gabing apocalypse. Makalipas ang isang linggo, may nagmamadaling katok sa pinto. Akala ko iyon ang rescue team. Pero saka, iyon pala ang aking mapagsamantalang biyenang babae at ang pamilya ni Carter. Hinawakan ng asawa kong si Luke ang itak sa may pinto. Bumangon ako at binuksan ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin kasama ang tatlong basang-basang tao. Sila ang aking biyenang si Martha at ang aking bayaw na si Carter at ang aking hipag na si Jessica. Nanginginig silang tatlo, nangangatal ang mga ngipin. Pagkapasok pa lang ni Martha, pinalo niya ang hita niya at nagreklamo. Sina Carter at Jessica ay paulit-ulit na sumulyap sa paligid, na sinusuyod ng kanilang mga mata ang apoy at mga suplay. Halos umaapaw na ang kasakiman nila. Tinitigan ko ang tagpo ng may pagkagulat. Biglang, bumuhos sa isipan ko ang mga alaala nilang tatlo mula sa nakaraang buhay. Dumating ang apocalypse. Mabilis na kumalat sa syudad ang walang hanggang gabi at nagyeyelong ulan. Biglang nalubog sa dilim ang mundo, at wala ng liwanag ng araw. Bumagsak ang buong sistema ng kuryente sa loob ng isang araw. Nakabitin ang mga sirang kable ng kuryente na parang mga yelong patulis. Hinampas ng nagyeyelong ulan ang mga gusali na bumubuo ng patong-patong na makapal na yelo. Nagkapira-piraso ang mga salamin, naging mga bubog na yelo. Ang mga kalsada ay natatakan ng yelo. Nagyelo ang mga kotse at naging mga kakaibang iskulturang yelo. Nagsisiksikan ang mga tao sa mga sulok. Agad na naging hamog na yelo ang hininga. Si Luke at ako, kasama ang aming asong si Buster, ay halos hindi na nakakaraos sa bahay. Noon dumating sina Martha at ang dalawa para humingi ng tulong. At ubili naming silang pinatira. Pero may paborito pa rin si Martha. Palihim niyang kinuha ang aming kakaunting supply para ibigay kay Carter at sa pamilya niya. Nang malaman iyon, nagkaroon ng malaking away sina Luke at Martha. Nanatili pa rin ang pangit na ugali ni Martha. Sa paniniwalang dapat magpatalo ang nakatatandang kapatid sa nakababata, at ang panganay ay isinilang para buhayin ang pangalawa. Napuno na talaga si Luke. Sinigawan niya sina Martha at ang dalawa niyang kakampi na umalis sa bahay namin. Sino bang mag-aakalang si Carter, kasama ang kanyang mga tauhan, ang siya pang magpapalaya sa aming dalawa ni Luke mula sa sarili naming bahay, at iiwan kaming dalawa sa labas para mag-isa ng mabuhay? At si Buster ay binugbog hanggang sa mamatay sa harap mismo ng aming pintuan. Sa buhay na ito, muling isinilang kami ni Luke, 15 araw bago ang katapusan ng mundo. Determinado kaming baguhin ang lahat ng ito, at siguraduhing makuha ni na Martha at ng dalawa niyang kakampi ang nararapat sa kanila. Sa ikatlong araw pagkatapos ng aming muling pagsilang, nakaupo kaming dalawa ni Luke sa opisina ng ahente ng mga ari-arian, habang mahigpit na hawak ang aming peking mga dokumento ng kita. Pinaghatian namin ng malinaw ang trabaho. Kumuha si Luke ng malaking utang pangkonsumo sa pangalan ni Carter. Ang dahilan niya, para daw bumili ng bahay para sa mag-asawa. Ako naman ay kumuha ng mga utang sa internet sa pangalan ni Martha. Ang sabi ko, para daw matulungan si Carter sa daloy ng pera ng kanyang negosyo. Alam naming dalawa ni Luke na ang supply ang pinakamahalaga sa panahon ng katapusan ng mundo. Kailangan namin ng sapat na pera para makapag-imbak ng supply. Pero walang nakakaalam kung kailan matatapos ang katapusan ng mundo. At walang gustong magbayad ng malalaking utang pagkatapos nito. Habang pinoproseso ang utang, paulit-ulit na tiningnan ng clerk ang papel, at si Luke ay nanatiling kalmado. Sumabay din ako sa gilid. Lahat ng sinabi ko ay tungkol sa pagsuporta kay Carter. Biglang tumawag si Martha. Humihingi kay Luke ng 100,000 piso para makabili ng bagong kotse si Carter. Mabilis kong sinagot ang tawag at nagkunwari akong pinapakalma siya, na sinasabing inaayos na namin ang pera. Kinausap ko siya ng matatamis na salita, kaya nakangiti siyang nagbaba ng tawag. Pagkapasok ng pera ng utang, diretso agad kaming nagtungo sa palengke para mag-imbak ng pagkain. Sa pagkakataong ito, hindi na namin hahayaang apihin kami. Nagmamaneho kami sa lungsod, gamit ang inupahang truck. Ang walang hanggang gabi at nagyeyelong ulan ay hindi pa ganap na dumarating. Abala pa ang mga kalye. Nagmamadaling dumaan ang mga naglalakad. Walang nakakaalam na malapit na pala ang katapusan. Nag-imbak kami ni Luke ng sobra-sobra, habang sinusuri ang listahan. Habang dumarami ang mga supplies na nakukuha namin, lalo kaming nagkakaroon ng tiwala sa paghihiganti. Sa palengke ng butil at langis, kumuha kami ng tig-200 libra ng bigas at harina. Ang mga siksik na biskwit at mga pagkaing may sariling init ay naipon na parang bundok. Pinuno ang truck hanggang sa labi. Kumuha kami ng maraming inas ng karne at sausage, yung mga pangmatagalan. Sapat na para makaligtas sa mahabang walang hanggang gabi. Si Luke ay dumaan sa tindahan ng hardware para sa generator, diesel, at pala. Dumiretso ako sa botika, gamot sa sipon, pampababa ng lagnat, at mga pampawala ng pamamaga. At may mga gasa at alkohol para sa mga sugat. Muntik ko nang maubos ang mga istante. Sa nakaraang buhay ko, dahil naubusan kami ng gamot, si Luke ay nagkaroon ng impeksyon at lagnat mula sa maliit na sugat at muntik nang mamatay. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mangyari muli ang trahedyang iyon. Habang dumadaan ako sa tindahan ng alagang hayop,
Bigla akong nagpreno. Gusto kong isama si Buster. Pero sinabi ng tindero na hindi pa siya pwedeng kunin. At kailangan kong magmadali sa probinsya para itago ang mga supplies. Kaya ipinagpaliban ko muna iyon. Paulit-ulit kong sinabi sa tindero na alagaan siya. Hinawakan ko ang litrato ni Buster sa cellphone ko. May kakaibang kaba sa loob ko. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mangyayaring masama. Lalo na si Carter. Sa init ng ulo niya, baka nagpaplano na siya laban sa atin. Habang pabalik, dumaan kami sa tindahan ng mga gamit sa bahay. Kumuha kami ng mahigit 100 makakapal na kumot at ilang mahabang jacket. Hindi rin namin nakalimutan ang panggatong. Ang uling at kahoy na panggatong ay pumuno sa likod ng truck. Hawak ni Luke ng mahigpit ang manibela. Seryoso ang mukha niya. Ang panahon ay nagiging mas pabago-bago. Baka mas maaga pa dumating ang walang hanggang gabi. Tumango ako habang pinapanood ang pagdidilim ng langit sa labas. Ang mga neon na ilaw ng lungsod ay kumikislap pa, pero lumalalim na ang lamig. Hinigpitan ng mga naglalakad ang kanilang mga jacket. Walang nakakaalam na ang abalang eksenang ito ay malalamon ng kadiliman at lamig. Patungo ang truck sa bunker sa aming tahanan. Ang mga supplies sa likod ay marahang umuuga sa bawat lubak. Sumandal ako sa upuan ko. Ang tanging nasa isip ko si Buster. Ang bait niya, pero sa nakaraang buhay ko, malungkot ang naging wakas niya. Sa pagkakataong ito, iingatan ko siya. Inilipat namin ang huling kahon ng mga supply papasok sa bunker. Napahandusay kami ni Luke sa sahig. Pagod na pagod. Masakit ang buong katawan namin. Ang bunker na ito ay iniwan sa amin ng aming mga magulang. Makapal ang mga pader, malamig sa tag-araw at mainit sa taglamig. Mayroon ding nakatagong silid-imbakan. Ito ang perpektong lugar upang makatakas sa apokalipsis. Sa nakaraang buhay natin, dito kami ay pinalayas ni Martha at ng dalawa pa. Wala kaming oras para magpahinga. Agad naming pinatibay ito. Tinatakan ni Luke ang mga siwang ng pinto ng bunker gamit ang mga tabla. Binalot niya ang labas ng trapal na hindi tinatagusan ng tubig para hindi makapasok ang nagyayelong ulan. Samantala, inayos at inuri ko ang mga supply. May kanya-kanyang lugar ang pagkain, gamot, at gasolina. Kinadena ko ang silid-imbakan. Kami lang ni Luke ang may mga susi. Napansin ni Luke na masyadong maliit ang ventilasyon. Kapag dumating ang walang hanggang gabi, maaaring mahirap ng huminga. Kinuha niya ang kanyang mga kagamitan at sinimulang palakihin ito. Nag-install din siya ng simpleng pansala ng hangin para hindi makapasok ang lamig at mga amoy mula sa labas. Nagsaayos ako ng pansamantalang kalan sa sulok. Sinubukan ko ang generador. Sa sandaling bumukas ang mga ilaw, sa wakas ay gumaan ng kaunti ang aking pagkabalisa. Inilagay ko ang maliit na higaan ni Buster sa tabi ng apoy. Nilagyan ko ito ng malambot na kumot. Inilagay ko rin ang paborito niyang laruan sa loob. Kapag nakuha na natin si Buster, ito na ang magiging maaliwalas nating munting tahanan. Pinunasan ni Luke ang alikabok sa kanyang mukha. Lumapit siya at niyakap ako. Handa na ang lahat. Kapag nakuha na natin si Buster, makapaghihintay na tayo sa walang hanggang gabi ng payapa. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang pag-aalala sa tindahan ng alagang hayop. Tumawag ako ulit, pero hindi ko makonekta. Ang langit sa labas ay patuloy na nagdidilim. Umangal ang hangin at kinalampag ang mga bintana. Bumaba ang temperatura ng ilang degree sa isang iglap. Nagkunot noo si Luke. May mali. Mukhang may paparating na bagyo. Mabilis naming siniyasat ang bunker. Tiniyak namin na maayos ang pagkakapatibay ng lahat. At ang mga supply ay mahigpit na natatakan. Nagliliyab ang apoy. Ang mainit na liwanag ay nagpapaliwanag sa aming mga mukha. Pero habang nakatingin ako sa bakanting maliit na higaan, lalo lamang lumaki ang pagkabahala sa aking puso. Kumikislap ang liwanag ng apoy sa bunker. Inaayos ko ang listahan ng mga gamot. Biglang tumunog ang telepono ni Luke. Kumislap sa telepono ang nanay. Tiningala ko siya. Nanlamig ang mga mata ko. Hindi na ako nagdalawang isip. May hinihingi na naman si Martha. Pinindot ni Luke ang pindutan ng pagsagot. Agad na pumasok ang malakas na boses ni Martha mula sa kabilang linya. Si Carter lang pala ang may gusto ng bagong sasakyan. Sinabihan niya si Luke na maglabas ng 100,000 piso. Si Luke, kasunod ng aming napagkasundo ang plano, ay nagsabi ng walang magawa na gipit ang pera. Hindi niya kayang maglabas ng pera sa ngayon. Sumabog agad ang kabilang dulo ng linya. Nagsimula ng magmura ng malakas si Martha. Sinisi niya si Luke sa pagiging walang silbi. Hindi siya marunong kumita. Hindi man lang siya makapaglabas ng pera para makabili ng bagong sasakyan para kay Carter. Iginigiit niya na dapat suportahan ni Luke si Carter. Natural na lamang iyon. Nakaupo ako sa malapit habang pinakikinggan ang mga masasakit na salitang iyon. Sa nakaraang buhay ko, naubos ang aking mga naipon. Ang imahe ng kahit na mga alaala ng aking mga magulang na inaagaw ay muling sumilay ng malinaw sa aking paningin. Ibinaba ni Luke ang telepono. Inilahad niya ang kamay at hinawakan ang aking kamay. Pabulong niyang sinabi na huwag akong magalit dahil kapag dumating na ang walang hanggang gabi, ang pera na ang huling bagay na iisipin nila. Tumango ako, pero alam na alam ko na ang kasakiman ng pamilya ni Martha ay hindi mapipigilan ng simpleng walang pera. At totoo nga, sa loob ng kalahating oras, dumating ang tawag ni Carter. Parang umiiwas siya. Tinanong niya si Luke sa paligoy-ligoy na paraan
kung may lihim ba siyang inihahanda. Sinabi rin niya na kakaiba ang panahon kamakailan. Sobrang lamig ng mga gabi. Tiningnan ko si Luke nang may kahulugan. Sinabi kong huwag na lang itong pansinin. Naunawaan agad ni Luke. Nagsinungaling siya. Sinabing tumutulong siya sa isang kaibigan na magpatakbo ng bukid sa probinsya. Sinabi niyang huwag na nilang masyadong isipin. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagkatinginan kami. Pareho naming nakita ang pag-iingat sa mga mata ng isa't isa. Si Carter ay laging mapaghinala. Simula nang maghinala siya, baka lihim niyang imbestigahan ang aming kinaroroonan. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto ng bunker. Binuksan ko ito ng bahagya. Mas malamig pa ang hangin sa labas. Ang langit ay di karaniwang madilim. Alas 4 pa lang ng hapon. Pero para na itong hating gabi. Papalapit na ang walang hanggang gabi. Nauubusan na kami ng oras. Nilapitan ako ni Luke. Sinabi niya sa mahinang boses na bilisan ang paghahanda dahil maaaring dumating ng maaga ang walang hanggang gabi. Hindi natin maaaring hayaang guluhin nila ang mga plano natin. Pero may hinala na si Carter. Paano kung mahanap nila ang lugar na ito ng maaga? Ang mga palatandaan ng walang hanggang gabi ay lalong lumilinaw. Paikli ng paikli ang liwanag ng araw. Kahit tanghali na, mahina pa rin ang liwanag. Bumagsak na ang temperatura sa mas mababa sa zero. Ang nagyayelong ulan ay tumatagos hanggang buto. Ang balita ay puro tungkol sa matinding panahon na nagpapaalala sa mga residente na maghanda para sa lamig. Pero iniisip pa rin ng karamihan na isa lang itong karaniwang malamig na panahon at nagpapatuloy sila sa dati nilang gawain. Nagkukubli kami ni Luke sa loob ng bunker habang minamatyagan ng mabuti ang panahon. Lumalabas siya araw-araw para tingnan ang mga kalsada at tingnan kung may mga estrangherong papalapit. Patuloy kong binibilang ang ating mga supply. Tinitiyak na kumpleto ang mga gamot at inililipat ang madaling mabasang panggatong sa tuyong sulok. Ang apoy ay patuloy na nagniningas araw at gabi, pero hindi nito kayang alisin ang ginaw. Ang pinaka-inaalala ko pa rin ay si Buster. Bawat oras, tumatawag ako sa tindahan ng alaga, pero hindi ako makakonekta. Ang pagkabalisa ay kumakapit sa puso ko na parang baging. Ang imahe ng nakakatakot na pagkamatay ni Buster sa nakaraang buhay ko ay bumabagabag sa akin. Hindi ko kayang isipin kung ano ang pinagdadaanan niya ngayon. Nang tanghali ng araw na iyon, nag-ulat ang balita ng isang istorya. Ang ilang lugar ay nakapasok na sa maikling panahon ng walang hanggang gabi. Naapektuhan na ang grid ng kuryente. Nagsisimula ng mag-brown out sa ilang distrito. Ang lungsod sa screen ay unti-unting nagkakagulo. Ang mga tao ay nagmamadaling kumuha ng mga supply. Inuubos na ang mga paninda sa mga supermarket. Nagkatinginan kami ni Luke. Alam naming dalawa na talagang darating na ang katapusan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Luke, habang inaakbayan ako. Matatag ang kanyang boses. Kapag nagsimula na ang walang hanggang gabi, at nagkagulo na ang lungsod, babalik tayo ng palihim at kukunin si Buster. Tumango ako, pero hindi nawawala ang pagkabahala ko. Agad naming pinalakas ang depensa ng bunker. Naglagay si Luke ng kadenang bakal sa pinto ng bunker. Samantala, inililipat ko naman ang mga importanteng gamot at tuyong pagkain sa isang nakatagong bodega. Ang hangin sa labas ay lumalakas ng lumalakas. Ang nagyayelong ulan at mga butil ng yelo ay humahampas sa pinto na nagpapakalansing nito. Maagang dumating ang gabi na bumabalot sa buong lupain. Pati mga bituin at buwan ay nakatago. Nakatitig ako sa bintana sa kadiliman. Ang puso ko ay puno ng imahe ni Buster. Kaya bang ang biglang pagdating ng walang hanggang gabi ang mag-alis sa kanya sa akin magpakailanman? Ang matinis na hangin ay umaalulong sa kalaliman ng gabi. Bit-bit ang granizo. Humahampas ng malakas sa bubong ng bunker. Ang mundo ay nalulubog sa pusikit na kadiliman. Ang walang hanggang gabi at nagyayelong ulan ay opisyal nang narito. Automatikong bumukas ang generator. Isang madimlang liwanag ang pumuno sa bunker. Agad kaming sumugod ni Luke upang siyasatin ang pinto at mga bentilasyon. Matapos kumpirmahing walang tagas, sa wakas ay bahagya kaming nakahinga ng maluwag. Sa ngayon, ganap nang huminto ang syudad. Wala na ang kuryente at komunikasyon. Ang mga lansangan ay pusikit na dilim. Tanging ang mga kalat-kalat na iyak at sigaw ay talagang nakakatusok sa malamig na hangin. Naiisip ko ang mga hindi nag-imbak ng maaga na desperadong nakikipaglaban sa dilim at lamig. Samantala, si Martha at ang dalawa pa ay nakulong sa ating bahay sa syudad. Wala silang sapat na may init na damit o sapat na pagkain. Nagsisiksikan lang sila sa isang sulok na may manipis na kumot. Ngumunguya ng tuyot at matigas na tinapay upang mawala ang gutom. Si Martha ay puro reklamo, sinasabing hindi kami mabubuting anak, at wala raw kaming pakialam kung mabubuhay sila o mamatay. Si Carter ay balisang naglalakad-lakad pero walang solusyon. Madilim at napakalamig sa labas. Hindi sila nangangahas lumabas. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jessica. Naalala niya na madalas akong pumunta sa tindahan ng alagang hayop at siguradong nandoon pa si Buster. Kunin natin ang aso. Inilapit niya ang bibig sa tainga ni Martha at sinabi sa isang nakakatakot na boses, mahal na mahal ni Savannah ang asong iyan. Gagamitin natin ang aso para takutin siya. Wala siyang magagawa kundi magpakita at ibibigay niya ang mga gamit. Nang marinig ito, si Martha ay nabuhayan agad, pinalo ang hita at sinabing magandang ideya ito.
at hinimok sina Carter at Jessica na umalis na. Nag-alinlangan si Carter. Masyadong mapanganib doon sa walang hanggang gabi. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang pagsigaw ni Martha at ang panghihikayat ni Jessica at sa wakas ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Mabilis silang nag-impake at nagsuot ng kahit anong makapal na damit na mayroon sila. Sa mahinang liwanag ng buwan, pasuray-suray silang nagpunta sa tindahan ng alagang hayop. Ang nagyelong ulan ay humahampas sa kanilang mga mukha na parang kutsilyo. Ngunit kailangan lang nilang magpatuloy upang mabuhay, at gamitin ang aking kahinaan laban sa akin. Kaming dalawa ni Luke ay nagpaplano pa rin kung paano sunduin si Buster. Hindi namin akalain na nakatitig na pala sila kay Buster. Magsisimula na ang paghaharap tungkol kay Buster. Sa kadiliman ng walang hanggang gabi, sina Carter at Jessica ay hinarap ang nagyeyelong ulan at nilakad ang daan patungo sa tindahan ng alaga na sobrang dilim sa loob, nakalak ng mahigpit ang pintuan sa harap, na may salamin lamang. Habang lumalabas ang desperadong iyak ng mga alaga mula sa loob, kaya nakakita si Jessica ng bato. At mariin itong ibinato sa salamin na may malakas na basag. Nabasag ang salamin, nagkalat ang matutulis na piraso sa sahig, maingat na umakyat ang dalawa sa bintana, napakagulo ng tindahan. Tumba-tumba ang mga istante. Nagkalat ang pagkain kahit saan. Nagtatakbuhan ang mga alaga dahil sa takot. Narinig ni Buster ang kaguluhan at naglabas ng mahinang, kaawa-awang halinghing. Sinundan ni Carter ang tunog at natagpuan siya, hinawakan siya sa kwelyo at puwersahang nilagyan siya ng tali. Desperadong nakipaglaban si Buster, galit na tumahol sa kanila, ngunit maliit lang siya at hindi kayang pantayan si Carter, kaya hila-hila siya, walang magawa. Sumunod si Jessica sa likuran, kahit kumuha pa ng ilang supot ng pagkain ng alaga sa daan na may ngiting mayabang sa mukha. Sa bahay, lumiwanag ang mukha ni Martha nang makita si Buster, at inabot niya ito para aluin, ngunit umiwas si Buster at nagpakita ng ngipin sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Martha, at itinaas niya ang paa para sipain. Ngunit pinigilan siya ni Jessica, sabay sabing, "Nanay, huwag mo siyang saktan kasi siya ang aming pananggalang," dahil tuluyan nang naputol ang komunikasyon. At wala silang paraan para direktang maabot kaming dalawa ni Luke. Naisip ni Carter ang isang ideya, mag-iwan ng sulat sa tarangkahan ng aming lugar, at magdikit ng litrato ni Buster sa tabi nito. Puno ng pagbabanta ang sulat, na nagsasabing, kung hindi kami magpakita, paghihirapin nila si Buster. Naglakad-lakad kaming dalawa ni Luke sa bunker dahil sa pag-aalala. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Buster. At pumagpay kaming pumunta sa bayan sa unang liwanag, kahit na nangangahulugan ito ng paglalagay sa sarili namin sa panganib, para maibalik si Buster. Nang may lumitaw na mahinang liwanag sa langit, nagsuot kami ng makapal na jacket, at nagmaneho papasok ng syudad. Nagpunta muna kami sa tindahan ng alaga at nakita naming basag-basag na lahat, at wala kahit saan si Buster. Lalong lumakas ang takot sa puso ko, at pagkatapos ay pumunta kaming dalawa ni Luke sa aming lugar, ngunit disyerto ang pasukan. Tanging ang sulat at litrato ni Buster ang naiwang nakatanggal sa pader. Tiningnan ko ang mga mata ni Buster sa litrato na puno ng takot. At sumikip ang puso ko sa sakit. Agad na naglubog sa isip ko ang galit, at nais kong makauwi agad at pagpira-pirasuhin ang tatlong iyon. Ngunit hinawakan ako ni Luke, na sinasabihan ako sa mahinang boses na huwag magpadalos-dalos, dahil hawak nila si Buster. At ang pagpilit na pumasok ay maglalagay lamang sa kanya sa panganib. Tinitigan ko ang sulat na iyon. Kumukulo ang dugo ko. Gusto ko na lang magmadaling umuwi at harapin sila. Hinawakan ni Luke ang mga balikat ko ng mahigpit. Mahinahon niyang sinabi, sinusubukan lang nilang pagalitin tayo, at ang pagmamadali ay maglalagay lang kay Buster sa panganib. Dapat tayong magpanggap. Tapos ibalik natin si Buster ng palihim kapag kaya na. Huminga ako ng malalim. Pinipigilan ang galit sa loob ko. Tama siya. Si Buster ang kahinaan ko. Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kaligtasan niya. Palihim kaming lumapit sa bahay. Bawat hakbang ay sobrang maingat. Nakagawa na ako ng plano sa aking isip. Napakatahimik sa paligid ng bahay. Tanging ang tunog ng nagyayelong ulan na pumapatak sa lupa. Mula sa malayo, nakita ko si Carter na sumisilip sa may pintuan. Ang mga mata niya ay maingat na lumibot sa paligid. Siniko ako ni Luke. Sinenyasan akong manatiling kalmado. Dahan-dahan kaming lumapit. Agad na lumapit sa amin si Martha. Inilibot niya ang tingin sa amin. Parang tinitignan kung may dala kaming mga supply. Sadyang hinila niya si Buster palapit. Mahigpit na hawak ang tali. Nagbanta siya, kung gusto ninyo ang aso, kailangan ninyo kaming isama kasama ninyo at bigyan kami ng sapat na supply. Habang nagpupumiglas si Buster nang makita ako, umungol siya ng nakakaawa. Ang mga mata niya ay humihingi ng tulong. Pinilit kong magmukhang sumusuko. Walang emosyon kung sinabi na maaari ko silang isama. Pero limitado ang supply sa bunker. Halos sapat lang para makaraos. Agad na pinilit ni Jessica na malaman ang lokasyon ng bunker. Kitang-kita sa mukha niya ang kasakiman. Malabo kong sinabi na maghihintay kami hanggang gabi para hindi tayo masundan. Kung sakaling may ibang dumating para nakawin
natin ang ating mga supply. Malalago tayong lahat. Naniwala nga sina Martha at ang dalawa. Desperado na sila. Gusto lang nilang mabuhay kaya sumusunod sila sa amin. Hindi nila nahalata. Mainit na niyaya kami ni Martha sa loob. Saka, nagkunwari siyang mabait at binuhusan kami ng mainit na tubig. Nagkatinginan kami ni Luke. Pareho naming nakita ang iisang katiyakan sa mga mata ng bawat isa. Ngayong gabi ang pinakamagandang pagkakataon natin upang mabawi si Buster. Nang pumasok tayo sa loob, sinalubong tayo ng malamig at mamasa-masang hangin. Sa loob, may malamlam na ilaw pang emergency lang. Sina Martha at ang dalawa ay nakakulot sa sulok sa ilalim ng manipis na kumot. Puno ng pagod at kasakiman ang mga mata nila. Nakatali si Buster sa may pintuan at agad na tumahimik nang makita ako, habang ipinapahid ang sarili sa binti ko na parang nagmamakaawa. Pilit kong pinigilan ang sarili na alagaan siya. Ilang araw nang giniginaw sina Martha at ang dalawa, kaya wala silang sigla. Lalo na kapag sumasapit ang gabi, mahimbing na mahimbing ang kanilang tulog. Ito na ang perpektong pagkakataon para sa atin. Nagkunwari kaming dalawa ni Luke na pagod at sumandal sa pader upang magpahinga. Lihim naming pinagmamasdan ang tatlo at matiyagang naghintay sa hating gabi. Ang dilim ng walang hanggang gabi ay parang mas mahaba. Unti-unting humina ang nagyayelong ulan. Sa labas, tanging ang hangin ang umaalulong. Mahimbing na natutulog sina Martha at ang dalawa. Sunod-sunod ang kanilang hilit. Tahimik na tumayo si Luke. Kinuha ang mga kagamitang inihanda niya mula sa bulsa at dahan-dahang lumapit sa bagong kandado na kakakabit pa lang ni Carter. Marahan niya itong kinakalikot, takot na makagawa ng kahit kaunting ingay. Dahan-dahan akong lumapit kay Buster, yumuko at marahang hinaplos ang ulo nito, pinapakalma siya ng tingin ko. Masunuring ipinahid ni Buster ang kanyang ulo sa kamay ko, nang walang ingay, ang buntot lang niya ang marahang kumakawag na nagpapakita kung gaano siya kasaya. Nang buong ingat, kinalag ko ang lubid sa leeg niya at kinarga ko siya, gumalaw ng napakagaan, na parang balahibo. Nang malapit na kaming lumabas ng bahay, biglang may mahinang ingay na nanggaling mula sa likod namin. Naninikip ang puso ko at agad kong pinigil ang paghinga. Bigla ring huminto si Luke sa kanyang paglalakad at maingat na tumingin sa direksyon ng bahay. Sa liwanag ng mahinang ilaw pang emergency, nakita namin si Jessica na naupo habang kinukusot ang mga mata at nililibot ang paningin sa kwarto na parang nalilito. Para bang may gumulat sa kanya. Hawak-hawak namin ni Luke si Buster at mabilis na sumuot sa eskinita sa tabi ng bahay. Idinikit namin ang aming mga sarili sa pader, takot kaming huminga. Lumapit si Jessica sa pintuan, sumilip sandali sa labas, at bumulong sa sarili, kakaiba, bakit parang may nandiyan? Nang walang makitang kakaiba, muli siyang humikab, bumaling siya at bumalik sa loob, at humiga muli. Nang tuluyan na siyang makatulog, sa wakas ay nakilos na rin kami. Hawak si Buster, mabilis kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kotse, pumasok kami agad, pinaandar ang makina, at nagmaneho papunta sa bunker. Tiningnan ko si Buster, na ngayon ay panatag na sa aking mga bisig, at gumaan ang pakiramdam ko, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa amin mula sa likuran. Talaga bang nagising lang si Jessica nang di sinasadya? Umalis ang kotse sa syudad, patungo sa bunker sa probinsya. Si Buster, na nasa aking mga bisig, ay unti-unting nagpapakalma, nakakulot sa kandungan ko at mahinang humihilik. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang balahibo, nanluluha ang aking mga mata, masaya ako, at sa wakas ay nabawi ko na siya. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko na siya hahayaang masaktan muli. Pagbalik sa bunker, si Luke ay agad na sinuri ang sasakyan, binura ang mga bakas ng gulong, at ipinarada ito sa isang nakatagong sulok upang hindi matunton. Inilagay ko si Buster sa maliit na kama na inihanda ko, at naglagay ng maligamgam na tubig at pagkain ng aso para sa kanya. Habang pinapanood ko siyang kumakain ng madalian, nasaktan ang puso ko para sa kanya. Hindi namin alam, hindi nagkataon na nagising si Jessica. Sa totoo lang, habang nagkukunwari tayong nagpapahinga, nakaramdam siya na may mali. Nagkukunwari lang siyang mahimbing na natutulog. Pagkatapos naming umalis, ginising niya kaagad sina Martha at Carter. Siguradong bumalik na sina Savannah at ang iba sa bunker. Sabi ni Jessica, tiyak na tiyak. Tutunton natin ang mga bakas ng gulong at siguradong makikita natin iyon. Nag-alinlangan si Carter. Ang walang hanggang gabi ay hindi pa nagliliwanag at bumabagsak pa rin ang nagyayelong ulan. Masyadong mapanganib ang magmaneho papunta roon. Ngunit sa sandaling narinig ni Martha na mahahanap nila tayo, napuno siya ng determinasyon. Hinampas niya ang mesa at sumigaw, "Ano ang kinakatakutan ninyo? Kung hindi natin sila maabutan, magugutom tayo dito maaga o huli." Mabilis na nag-empake ang tatlo, nakabalot sa lahat ng makapal nilang damit, at sumusunod sa mga bakas na iniwan ng aming sasakyan. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho patungo sa bunker. Lalong bumuhos ang nagyayelong ulan, at patuloy na nag-iipon ang yelo sa kotse, mga bintana, at mga salamin. Nanginginig si Martha, at nagmura, sinisisi si Carter, dahil sa pagiging walang silbi, at si Jessica, dahil sa hangal na ideyang iyon. Ngunit sa kaibuturan, alam nilang lahat ito ang tanging paraan nila para mabuhay, kaya nagtiis sila at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa kami ay nasisiyahan sa kapayapaan dahil bumalik si Buster,
Lubos na walang kamalay-malay na isang bagong krisis ang papalapit sa amin. Kinaumagahan, karga ko si Buster sa tabi ng apoy, naghahanda ng almusal. Biglang may mariing katok mula sa labas ng bunker, kasabay ng malakas na sigaw ni Martha. Nanigas kaming dalawa ni Luke, namumutla ang aming mga mukha. Nahulog sa lupa ang mga hawak kong bagay. Hindi kami makapaniwalang talagang natunton nila kami rito. Kinuha ni Luke ang itak sa tabi ng pinto, malamig ang kanyang mga mata. Inilagay ko si Buster sa likod ko, dahan-dahang lumakad papunta sa pinto ng bunker. Huminga ng malalim, binuksan ito ng kaunti. Sa labas ay nakatayo sina Martha at ang dalawa pa, basang-basa. Ang kanilang buhok ay nagyelo, bughaw ang mga labi dahil sa lamig. Tiningnan nila kami ng para kaming kanilang tanging pag-asa, at diretso silang pumasok. Kumuha sila ng mga pwesto sa tabi ng apoy, mabilis na kinukuskos ang kanilang nanigas na mga kamay at paa. Pinagtutuktok ni Martha ang kanyang dibdib, hingal na hingal at nagrereklamo tungkol sa kahirapan ng paglalakbay. Inaakusahan kaming sinasadya silang iniwan at walang puso. Sinisiyasat ni Jessica ang bunker. Nang makita niya ang bundok ng mga suple, halos tumulo na ang kanyang mga mata sa kasakiman. Mukhang handa na siyang sumunggab dito at angkinin lahat. Pinalakas ni Luke ang kanyang hawak sa itak. Malamig na sabi niya, paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Lumabas kayo, hindi kayo tanggap dito. At saka, agad na nagwala si Martha. Bigla siyang naupo sa lupa. Hinahampas ang kanyang mga hita at humahagulgol. Sinisigaw na si Luke ay isang masamang anak at gusto niyang mamatay sila sa gutom. Hiniling niya na husgahan siya ng mga tao. Sumingit si Carter. Sinasabing siya mismo ay kapatid ni Luke at natural lang natanggapin siya ni Luke. Ipinilit niya na mananatili sila. Nagkatinginan kaming dalawa ni Luke. Pareho naming nakita sa mata ng isa't isa ang parehong pagtitiis na may pag-aatubili. Ang pagpapalabas sa kanila ngayon ay magdudulot lamang ng marahas na sagupaan. Kung masira ang mga supply o masaktan si Buster, hindi ito katumbas ng panganib. Wala kaming magawa kundi makompromiso sa ngayon at tahimik na hinayaan silang manatili. Nang makita iyon, lalo pang nangahas sina Martha at ang iba. Inutusan ako ni Martha na magluto. Inabot ni Carter ang inasnan na karne sa tabi ng apoy. Habang pinapanood silang kumikilos ng mayabang, ang puot sa aking puso ay patuloy na umapaw. Lihim akong nagpaplano kung paano maparurusahan ang tatlong ito ayon sa kanilang mga ginawa. Pero tumanggi silang umalis at nakatingin ang kanilang mga mata sa aming mga supply. Anong gulo kaya ang gagawin nila sa susunod? Si Martha at ang dalawang iyon ay talagang komportable na sa bunker. Lalong naging matapang sila. Ni hindi sila nagtaas ng daliri. Ang ginagawa lang nila ay kumain at matulog. Nilustay nila ang mga supply ng grabe. Si Martha, ginawa pa akong personal na katulong niya. Kahit pinakamaliit na bagay, napapasigaw siya. Pinag-uutos-utos niya ako. Kumilos sila na parang sa kanila ang bunker. Umaga noon, may kumatok sa pinto ng bunker. Si Mr. Henderson mula sa kabilang bahay. Nakabalot siya sa isang makapal na padded coat. May dala siyang basket ng panggatong na walang laman. Hirap-hirap siyang magsalita. Sabi niya halos maubos na ang panggatong nila nang hihiram siya ng kahoy na panggatong. Si Mr. Henderson ay isang tapat na tao. Sa nakaraang buhay, palihim niya kaming tinulungan. Lumambot ang puso ko, malapit na akong pumayag. Ngunit naunang nagsalita si Martha. Mabagsik ang tono niya. Nag-ikot siya ng mata at sinabing halos hindi nangakasya sa amin. Paano pa namin kayo bibigyan? Kayo mga probinsyano, wala kayong kwenta. Ni hindi nyo kayang harapin kahit kaunting hirap. Namula ng husto ang mukha ni Mr. Henderson. Tumayo siya roon, hirap at hindi alam ang gagawin. Gumalaw ang mga labi niya. Ngunit sa huli ay wala siyang nasabi. Tumalikod siya para umalis. Nagmamadaling hinarang siya ni Luke. Kumuha siya ng isang bigkis ng panggatong mula sa tumpok at isiniksik ito sa mga kamay ni Mr. Henderson. Ngumiti siya at sinabi, Mr. Henderson, eto, kunin mo. Marami pa kami. Mabilis na nagpasalamat si Mr. Henderson sa kanya. Nagmamadali siyang umalis, hawak-hawak ang panggatong. Nakita iyon ni Martha at biglang sinigawan si Luke. Bobo ka ba? Nagbibigay ka sa mga tagalabas. Paano kung maubusan tayo? Pinalamig siya ng tingin ni Luke. Wala siyang sinabi. Pinanood ko ang eksenang ito. Napangisi ako sa loob. Sa nakaraang buhay, ganyan talaga si Martha. Mayabang at bastos. Mababa ang tingin niya sa mga probinsyano. Nang tuluyan siyang naghirap, kailangan niyang umasa sa kawanggawa ng mga tao para lang mabuhay ng ilang araw pa. Pero ni hindi man lang siya nagpasalamat sa kanila. Gaya ng inaasahan, pagkabalik ni Mr. Henderson, ikinwento niya sa ibang mga taga-nayon ang nangyari. Ang mga taga-nayon ay laging nagtutulungan. Nang marinig nila kung gaano kasama ang ugali ni Martha, nagdamdam silang lahat sa kanya. Tsismisan nila siya sa likod niya, na sinasabing wala siyang asal at walang utang na loob. Hindi pa alam ni Martha na ang kayabangan niya ang nagbunsod ng kanyang sariling kapahamakan. Ang galit ng mga taga-nayon ay malapit ng kumulo. At pagdating ng araw na iyon, paano niya ito haharapin? Nakita ni Martha na puno ng suplay ang bunker. Patuloy na lumaki ang kanyang kasakiman. Nagsimula siyang lihim na magtago ng pagkain at maiinit na damit. Kapag hindi kami nakatingin ni Luke, dinadala niya ito ng palihim kina Carter at Jessica. Sinabihan niya silang itago ng husto ang mga nakaw na gamit para hindi namin sila mahuli. Tuso si Jessica. Hindi niya maalis ang tingin sa mga suplay. Nang gabing iyon,
Pagkatapos kaming mahimbing na matulog ni Luke, hinila ni Jessica si Carter sa tabi at ibinulong na dapat silang magpalusot ng ilang supply para ibenta sa ibang mga taga-Nayon at ipagpalit sa ibang bagay. Sa kalaunan, magiging atin pa rin ang mga supply na ito, maaga o huli, kaya bakit hindi natin ito pagkakitaan? Mag-ipon ng puhunan. Nag-aalangan si Carter. Natatakot siyang malaman natin, pero ipinilit pa rin ni Jessica. Sa huli, tumango siya at pumayag. Nang malaman ni Martha, noong una ay nag-ingat siya. Natakot siyang magalit kami at palayasin sila. Sinabi ni Jessica, "Nanay, ano ang kinakatakutan mo? Hindi mga hasi na Savannah at Luke, naguluhin tayo. Bukod dyan, kulang sa supply ang mga taga-Nayon. Tinutulungan natin sila at kikita rin tayo. Magandang ideya." Nahimok si Martha. Tahimik niyang pinayagan sila. Nang hating gabi, habang mahimbing kaming natutulog, si Jessica palihim na pumunta sa pinto ng silid-imbakan, gamit ang lugar na kanyang inusisa kaninang araw. Nag-apuhap siya at kumuha ng ilang kahon ng mga pagkaing nagpapainit ng sarili. Kumuha rin siya ng 2 kumot. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga ito kay Carter. Itinago ni Carter ang mga ito sa loob ng kanyang Amerikana. Pagkatapos, maingat siyang lumabas sa bunker. Patungo siya sa tagpuan ng mga taga-Nayon. Nang ako'y bumangon ng gabing iyon, nakita kong palihim na gumagala si Carter. Nanigas ako. Tumago ako sa mga anino at nagmasid. Pagkaalis niya, bumalik ako sa kama at ikinuwento kay Luke ang nakita ko. Naging malamig ang mga mata ni Luke. Gusto niyang lumabas at hilahin siya pabalik kaagad. Pinigil ko siya at sinabi, "Sandali, hayaan silang maghasik ng kaguluhan. Maghihintay lang tayo at manunood. Tingnan natin kung ano pang mga paraan ang kaya nila. Pagkatapos, maniningil tayo." Naibenta ni Carter ang mga supply ng walang sagabal at ipinagpalit ang mga ito sa butil at manok. Buong kayabangan siyang bumalik sa bunker. Akala niya sikreto ang lahat, pero wala siyang kaalam-alam na nakita namin ang lahat. Kapag naitanim na ang binhi ng kasakiman, mabilis itong lumalaki. Matapos nilang lasahin ang kabutihang dulot, lalo pa kayang lalakas ang loob nila at gumawa ng mas malala pa. Kinaumagahan, habang nasa labas kami ni Luke na nag-i-inspeksyon sa lugar, si Carter ay muling pumasok ng palihim sa bodega at kumuha ng mga panustos. Pagkatapos, muli siyang nakipagpalit sa mga taga-Nayon. Sa pagkakataong ito, lalo siyang naging sakim. Gumawa siya ng mga kahindik-hindik na kahilingan. Isang kahon ng pagkaing may pampainit para sa kalahating sako ng butil mula sa mga taga-Nayon. Isang kumot para sa isang manok. Sobrang taas ng mga presyo. Hindi masaya ang mga taga-Nayon, ngunit dahil sa walang hanggang gabi at mabilis na nauubos ang mga panustos, wala silang magawa kundi magtiis at pumayag. Mabilis na nabenta ni Carter ang lahat ng panustos. Umalis siya na may dalang napakaraming butil at manok. Nagmamalaki siyang bumalik sa bunker at itinago ang mga paninda. Palihim pa niyang binigyan si Martha ng ilang itlog. Nakangiti ng malapad si Martha. Lalong pumabor siya sa mungkahi ni Jessica. Nang bumalik kami ni Luke, sa isang sulyap pa lang, halatang marami nang nawalang panustos. Nakasusi ang pinto ng bodega. Ngunit may marka akong inilagay dito ng sinasadya. Halatang may nagalaw nito. Nagkunwari kaming hindi napansin. Sa hapunan, parang walang anuman naming ipinaalala sa kanilang tatlo. Limitado lang ang mga panustos, kaya kailangan nating magtipid. Huwag mag-aksaya ng kahit ano, ang sabi ni Martha na may pagpapaimbabaw. At sinasabing siya ang magpapanatili sa kaayusan ni na Carter at Jessica. Pero sa likod nila, hinihikayat niya silang magpatuloy sa pakikipagpalit. Sa mga sumunod na araw, lalong naging matapang sina Carter at Jessica. Patuloy silang nagnanakaw ng mga panustos upang ibenta. Kinuha pa nila ang mga gamot na inimbak ko at ibinenta. Naglakas loob silang humingi ng kalahating kilo ng butil para sa isang kahon ng gamot sa sipon. Napakataas ng presyo. Isang taga-Nayon ang bumili ng gamot, ngunit pagkatapos niyang inumin, hindi lang ito nakatulong. Pinalalapangan nito ang kanyang kondisyon. Noon niya nalaman na lampas na pala ang bisa nito. May isa pang taga-Nayon na niloko ni Carter upang ibigay ang kanyang mga paninda. Ngunit hindi niya natanggap ang ipinangako sa kanya. Ang lahat ng mga taga-Nayon ay nagbubulong-bulungan. Ngunit dahil sa respeto nila kina Luke at sa akin, tumatahimik muna sila. Ngunit patuloy na lumalaki ang sama ng loob. Ang mga tingin nila sa bunker ay lalong naging mapagbanta. Pinanood ko ang lahat ng ito. Nalubos kong alam na nauubos na ang pasensya ng mga taga-Nayon. Ang mga madidilim na pakikipagpalit ni na Carter at Jessica ang magiging dahilan ng matinding galit ng mga tao sa bandang huli. At iyon mismo ang gusto ko. Ang hindi ko inaasahan ay ang maglakas loob silang pakialaman ang mga gamot, isang walang pusong gawain. Pabilisin lang nito ang kanilang pagbagsak. Hahayaan na lang kaya ng mga taga-Nayon ang mga ito. Ang maitim na transaksyon ni na Carter at Jessica. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Lalong dumami ang mga taga-Nayong nagpunta sa amin. Pinalibutan nila ang bunker habang nagrereklamo. May mga nagtaas ng lipas ng gamot. Anila, lalo silang nagkasakit pagkatapos inumin iyon. May mga umiiyak na dinaya sila ni Carter. Kinuha niya ang mga supply nila pero dinaya sila sa bayad. Sinabi ng iba na tinaasan niya ng sobra ang presyo. Wala siyang awa. Nagkunwari kami ni Luke na ngayon lang namin nalaman.
Humingi kami ng tawad sa mga taga-nayon na may anyong nagkasala. Sinasabing hindi namin napigilan ang aming pamilya at na nagdulot kami sa kanila ng napakalaking problema. Agad akong kumuha ng bagong gamot sa silid-imbakan at ibinigay sa mga taga-nayong naapektuhan. Binigyan ko rin sila ng butil para bumawi. Nang makita nilang tapat kami at dahil nakatanggap na sila ng kabayaran, wala na silang nagawa pa. Umalis na silang lahat. Pagkaalis nila, dali-daling pumasok si Luke sa likod at nakita sila Carter at Jessica. Pinagalitan niya sila ng dahil sa ginawa nila. Hiningi niyang ibalik nila ang lahat ng kinuha nila sa mga taga-nayon. Kung hindi, itataboy niya sila. Agad na magitan si Martha para protektahan sila. Nakapamaywang siya. Pinagalitan si Luke. Kampi ka sa mga tagalabas. Sabi niya, nagpapalaki ng problema ang mga taga-nayon sa wala at sadyang naghahanap ng gulo. Ikinatwiran ni Jessica na patas lang ang transaksyon. Kusang binili ito ng mga taga-nayon. Kung may nangyaring mali, hindi na niya problema. Sumingit si Carter na sinasabing wala siyang ginawang mali. Sabi rin niya, nagpapalabis si Luke at inaalis ang kanilang hanap buhay. Nang makitang walang katwiran ang tatlo, lalong tumindi ang galit ko. Sa nakaraang buhay, ganoon din sila kamakasarili. Wala silang pakialam sa iba, kundi sa sarili lamang. Humakbang ako pasulong. Malamig ang tingin ko habang tinititigan sila. Salita sa salita kong sinabi, ibalik ninyo ang lahat. Kung hindi, hahayaan ko ang mga taga-nayon na dumating at humingi mismo. Natakot si Martha sa kabangisan ko at umurong muna sa ngayon. Pero nakatitig pa rin siya sa akin na parang naiinis. Yumuko sina Carter at Jessica, takot magsalita. Pero punong-puno ng paglaban ang kanilang mga mata. Kahit na sumuko na sila at ibinalik ang mga gamit, ang puot sa kanilang mga puso ay lalong tumindi. Alam kong hindi nila ito pababayaan. Tiyak na maghihiganti sila ng palihim. At kahit na huminahon muna ang mga taga-nayon, lubos nang naayamot ang mga taga-nayon sa tatlo. Kung magkakaroon na naman ng gulo, hindi na ito basta-basta maaayos. Ano kaya ang gagawin nila para makaganti sa amin? Pagkatapos sumigaw ni Luke kina Martha at sa dalawa pa, nagngingit-ngit sila sa galit. Pero hindi sila nangahas na ibunton ito sa akin at kay Luke, kaya kay Buster nila itinapon lahat. Sa paningin nila, si Buster ang kahinaan ko, at ang saktan si Buster ay ang pinakamabisang paraan para makaganti sa akin. Nang umagang iyon, lumabas ako para maghanap ng tubig, habang si Luke naman ay pinapatibay ang pinto ng bunker, kaya sina Martha at ang dalawa pa lamang ang naiwan sa bunker, kung saan natutulog si Buster sa tabi ng apoy, mahimbing ang tulog. Nakita iyon ni Martha at dahan-dahang lumapit. Sinipa si Buster ng diretsyo sa tiyan, habang nagmumura, hayop pa rin ang hayop, sinasakop ang pinakamagandang pwesto para matulog at nagsasayang ng pagkain. Napahiyaw si Buster sa sakit at tumalon para umilag, pero mabilis siyang hinarang ni Jessica. Hinila ang tali niya at kinaladkad siya sa sulok, habang bumubulong na papatayin niya ito sa pambubugbog kung iimik pa ito. Nanginginig si Buster na parang dahon, nakakulot sa sulok, umiiyak ng kaawa-awa, masyadong takot para kumilos. Narinig ni Luke ang mga hiyaw ni Buster at tumakbong pumasok, at nang makita ang nangyayari, nanlamig ang mga mata niya. Habang itinulak si Jessica, palayo at inilagay si Buster sa likuran niya, sumigaw sa tatlo, kung sino man sa inyo ang mangahas na saktan si Buster ulit, wala akong ipapakitang awa. Nakita iyon ni Martha at biglang nagtantrum. Napabulagta sa lupa at umuungal, sabay sabi na mas gugustuhin pa ni Luke na protektahan ang aso, kaysa protektahan ang sarili niyang pamilya, at tinawag pa siyang masamang anak. Sumingit din si Carter. Inaakusahan si Luke ng pagtatangi. Sabay sabi na aso lang naman iyon at hindi na kailangang magkagulo ng ganoon. Noon mismo, bumalik ako, at nang makita kong masakit ang hitsura ni Buster at nanginginig sa buong katawan, at marinig ang tatlo na nagmumura, pumula agad ang paningin ko. Kumuha ako ng panggatong at malapit ng iwagayway, pero pinigilan ako ni Luke. Tinitigan ko sila ng matalim, mamamatay tao ang boses ko. Kung sino man sa inyo ang mangahas na saktan si Buster ulit, lalayas kayo kaagad dito, at kahit mamatay kayo sa lamig sa labas. Huwag ninyong asahan na pakialaman ko kayo. Natakot sina Martha at ang dalawa pa sa tingin ko, at muna nilang tiniyak na lumayo kay Buster, pero puno ang mga mata nila ng lason, at dahil sobrang galit, may gagawin kaya silang mas grabe para makapaghiganti sa akin at kay Buster. Lalong tumitindi ang walang hanggang gabi at nagyeyelong ulan. Naiipon ang nyebe sa labas ng bunker. Malapit na ito sa pintuan. Bumaba ang temperatura sa 10-10 grado na mas mababa sa zero. Bawat hininga ay nagyeyelo agad paglabas ng iyong bibig. Naging napakahirap ng lumabas. Isang maling hakbang at maninigas ka sa daan. Kami ni Luke ang mas pinaigting ang pagbibilang at pag-iimbak ng aming mga supply. Kinuha namin ang mga butil at gamot na maaaring mabasa at inilipat sa pinakatuyong bahagi ng bodega. Pinatibay din namin ang mga dingding ng bunker. Binalot namin ang mga ito ng mga kahoy at trapal na hindi tinatagusan ng tubig para hindi gumuho ang mga ito dahil sa nyebe. Bihira na ring lumabas si Buster.
Kadalasan siyang nakapulupot sa tabi ng apoy. Maingat niyang minamatyagan sina Martha at ang dalawa, pero wala man lang pagmamadali sa grupo ni Martha. Nilustay pa rin nila ang aming mga supply ng walang ingat. Ang tanging ginagawa nila araw-araw ay kumain at matulog. At palagi silang nagrereklamo tungkol sa bunker. Walang pampainit, hindi masarap ang pagkain, ni hindi sila nagtaas ng daliri. Sa halip, para sa kanila, kami ni Luke ang dapat mag-alaga sa kanila ay tama lamang. Habang lumalala ang nagyayelong ulan, ang mga ilog at balon ng baryo ay nagyelo ng tuluyan. Desperado na sa tubig ang mga taga-nayon. Kailangan nilang gumala kung saan-saan para maghanap ng maiinom na tubig. Maraming tao, matapos maghanap ng walang saysay, ay namamatay na sa uhaw. Nang malaman namin ni Luke iyon, agad kaming naglabas ng ilan sa aming nakaimbak na inuming tubig at ibinahagi sa mga taga-nayong nangangailangan. Hindi lang iyon, dinala rin namin ang mga taga-nayon sa ilog. Gamit ang mga pala at palakol, sinira namin ang nakapirming tuktok para maabot ang tubig. Ang mga taga-nayon ay nagtulungan, at di nagtagal ay nakabutas sa yelo. Ang problema sa tubig ay nalutas. Lahat ay lubos na nagpapasalamat sa amin ni Luke. Mas mahirap nilang tanggapin ang pag-uugali ni na Martha at ng iba pa. Sa likod nila, sinasabi ng lahat na sila'y mga tamad, walang silbi at walang utang na loob. Nang makita ni Martha kaming tumutulong ni Luke sa mga taga-nayon, napuno siya ng sama ng loob. Palihim niya kaming tinawag na mga tanga, na dapat itinago na lang namin ang tubig para sa sarili namin. Umikot-ikot ang mga mata ni Jessica, habang may panibago siyang masamang balak. Hinila niya sina Martha at Carter at iminungkahi na kunin ang natitira pang inuming tubig at ibenta, para kumita ng mas maraming butil at supply. Kaya ba ng tatlong ito, bulag sa kasakiman, na talagang galawin ang inuming tubig? Ang mungkahi ni Jessica ay agad na sinang-ayunan ni na Martha at Carter. Habang kami ni Luke ay nangunguna sa mga taga-nayon sa pagputol ng yelo para sa tubig, ang tatlo sa kanila ay palihim na pumasok sa bodega at itinago ang ilang timba ng inuming tubig sa ilalim ng kanilang mga damit. Maingat silang lumabas sa bunker, na may balak ibenta ang tubig sa mga taga-nayon. Hindi pa sila nakakalayo nang makasalubong nila si Mr. Henderson, na bumalik para sa mga kagamitan. Nang makita ang mga timba sa kanilang mga bisig at ang mga taga-nayon na ubod ng uhaw, agad niya silang pinigilan. Seryoso niyang sinabi, "Mga anak, ang mga taga-nayon ay namamatay sa uhaw. Iwan niyo ang tubig na ito para sa kanila. Huwag niyong ibenta." Ngunit si Jessica ay ayaw pumayag. Itinulak niya si Mr. Henderson sa tabi, at galit na sabi, "Sa amin ang tubig na ito. Gagawin namin ang anumang gusto namin dito. Wala itong kinalaman sa iyo. Kaya tumigil ka sa pakikialam." Matanda na si Mr. Henderson, at mahina na nga ang katawan. Dahil sa gayong pagtulak, agad siyang nahulog sa lupa, at tumama ang kanyang binti sa bato. Napangiwi siya sa sakit, hindi na siya makabangon. Narinig ng mga taga-nayon ang kaguluhan at nagsipagtipon-tipon sila. Nang makita nila si Mr. Henderson sa lupa, at malaman na si Jessica ay nagtatangkang magbenta ng inuming tubig, nagalit sila ng todo. Inakusahan nila si Jessica na wala siyang puso. May agad na tumulong kay Mr. Henderson na tumayo, at sinuri ang kanyang mga sugat. Nakita nilang namamaga ang kanyang binti, at hindi na siya makalakad. Kami ni Luke ay nagmamadaling bumalik. Nang makita ang eksena, nagalit kami ng sobra. Hinawakan ni Luke ang braso ni Jessica, at sinigawan siya na ibigay ang tubig, at nagbanta pang palayasin silang lahat. Agad namang sumugod si Martha upang protektahan si Jessica, at nakipagtalo ng malakas sa mga taga-nayon. Inakusahan niya ang mga taga-nayon na inaapi nila sila, at sinabi pa na karapat-dapat lang kay Mr. Henderson iyon. Talagang magulo ang sitwasyon. Lalong lumalaki ang galit ng mga taga-nayon. May ilan nang nagtaas ng manggas, handa nang bigyan sila ng leksyon. Mabilis akong namagitan upang patahimikin ang lahat at pawiin ang galit ng mga taga-nayon. Nangako akong ipapagamot si Mr. Henderson, at pananatilihin kong kontrolado sina Martha, Jessica, at Carter. Kahit pansamantalang kumalma ang mga taga-nayon, ang mga tingin nila sa tatlo ay nakamamatay. Sa pagkakataong ito, hindi madaling mapapatahimik ang galit ng publiko. Makakaalis ba talaga ng ligtas sina Martha, Jessica, at Carter? Pagkatapos ng buong gulo sa pagbebenta ng tubig, at ang pagtulak kay Mr. Henderson, sa wakas ay napagtanto namin ni Luke na hindi na namin kayang tiisin si Martha at ang mga kasama niya. Mabilis nang nauubos ang mga supply. Kung magpapatuloy ito, baka tayo mismo ang mapahamak. Kaya, nagtakda kami ng mahigpit na sistema ng rasyon. Ang bawat isa ay may takdang dami ng pagkain at gasolina araw-araw. Walang pinayagang lumampas sa limitasyon. Ngunit tumangging sumunod si Martha sa mga patakaran. Ginagawa pa rin niya ang kahit anong gusto niya. Habang hindi ako nakatingin, palihim niyang kinuha ang mga pasingaw na tinapay at inimbak na karne na para kay Luke at ibinigay kay Carter. Kinuha rin niya ang makakapal na kumot na pag-aari naming ni Luke at dinala kina Carter at Jessica. Kaya manipis na kumot na lang ang naiwan sa amin. Nagyayelo sa gabi. Nanginginig kami ni Luke sa lamig, halos hindi makatulog. Nang malaman ito ni Luke, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinarap niya si Martha ng harapan. Ngunit buong kapal ng mukhang sabi ni Martha, "Ikaw ang nakatatanda, kaya dapat kang magpatalo kay Carter. Siya ang pag-asa ng ating pamilya. Hindi niya kayang tiisin kahit ang kaunting kawalang katarungan."
No, ano naman kung nilalamig siya ng kaunti, dagdag pa niya, na parang matalim na kutsilyong tumusok sa pinakamasakit na bahagi ni Luke. Sa nakaraang buhay ko, ganoon din ang pagiging may paborito ni Martha, ibinibigay ang lahat ng pinakamaganda kay Carter. Sa huli, tinulungan pa niya si Carter na palayasin kami sa bahay, kinuha ang lahat ng meron kami, sumabog na talaga si Luke. Sinigawan niya si Martha, hindi na ako magpapaubaya sa kanya. Kung patuloy kang nagtatangi, kunin mo siya at umalis kayo. Huwag mo kaming idamay, sigaw niya. Kaya napatahimik si Martha sa tindi ng galit niya. Namutla ang mukha niya, at huminahon muna siya ng sandali. Hindi na naglakas loob na galawin ng hayagan ang mga supply. Ngunit halata sa akin, lumalaki araw-araw ang sama ng loob niya kay Luke. Puno ng kamandag ang mga mata niya. Palagi niya kaming sinisulyapan ni Luke. May binabalak na masama. Sina Carter at Jessica, nagalit dahil nabawasan ang mga supply, ay nagngangalit sa sama ng loob. Madalas silang magreklamo sa likod namin na sinasabing sinasadya namin ni Luke na pahirapan sila. Alam kong hindi basta-basta pakakawalan ni Martha ito. Tiyak na lihim siyang nagpaplano ng paghihiganti na gustong yurakan kami at kunin ang lahat ng supply para sa sarili niya. Anong mga masasamang pakana kaya ang gagawin niya sa amin? Ang walang hanggang gabi ay napakalamig pa rin. Lalong humihirap ang pamumuhay sa baryo araw-araw. Nang umagang iyon, may mga desperadong iyak na nanggaling sa isang bahay sa baryo. Iyon ay ang kanilang bagong silang na sanggol, na biglang nagkaroon ng mataas na lagnat. Kritikal ang sitwasyon dahil sa walang hanggang gabi at nagyayelong ulan. Hindi nila madadala ang sanggol sa syudad para magpagamot. Matagal nang ubos ang gamot sa bahay. Ang tanging magagawa nila ay hawakan ang sanggol at magmakaawa ng gamot sa bahay-bahay. Mababait at payak ang mga taga-nayon. Lahat sila ay tumulong. Ngunit paubos na rin ang gamot ng lahat. Wala talagang gamot sa lagnat. May naalala na nag-imbak kami ni Luke ng gamot. Kaya nagmamadali silang pumunta sa bunker kasama ang sanggol, humihingi ng tulong. Sa sandaling iyon, si Luke at ako ay nasa labas at nag-iinspeksyon ng mga kalsada. Sina Martha at ang dalawa lang ang nasa bunker. Lumuhod ang taga-nayon, hawak ang sanggol, at desperadong nakiusap kay Martha para sa gamot sa lagnat. Sinabi niya na kung maililigtas niya ang sanggol, ipagpapalit niya ang lahat ng butil na mayroon siya, kahit na kailangan niyang ibigay ang bawat butil. Ngunit nagpakitang malamig at walang awa si Martha. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ng apoy. Sinabi niya na ang gamot ay para sa kanyang sariling pamilya, at hindi para sa mga tagalabas. Nilibak pa niya na ang mga anak ng mga probinsyano ay walang kwenta mula sa pagsilang. Lagnat lang yan, ang arte mo naman, baka hindi na nga mabuhay ang bata. Bakit pa sasayangin ang gamot? Nang makita ito ni Jessica, ay agad na sinubukang itaas ang presyo. Sinabi niya sa taga-nayon, gusto mo ng gamot sa lagnat? Sige. 10 libra ng butil para sa isang tableta. Ni isang onsa ay hindi pwedeng bawasan. Sumingit din si Carter. Sinabing patas na palitan iyon. Kung ayaw mo, umalis ka na. Huwag kang tumambay at istorbohin ang kanilang pahinga. Nang makita ang kanyang sanggol sa kritikal na kalagayan, nagngit-ngit at desperado ang taga-nayon. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Muntik na siyang makipag-away sa kanilang tatlo. Ngunit dahil nasa kanyang bisig ang sanggol, hindi siya nangahas kumilos. Ang tanging magagawa niya ay ang magmakaawa. Unti-unti, mas maraming taga-nayon ang nagtipon-tipon. Nasuklam ang lahat sa ginagawa ng tatlo. Tinawag nila silang mga walang puso, na walang kahit katiting na pagkatao. Ngunit hindi natinag sina Martha at ang dalawa. Desidido silang itaas ang presyo. Lalong lumala ang kalagayan ng sanggol. Kung hindi siya magamot sa oras, nasa panganib ang kanyang buhay. Makakabalik pa kaya kami ni Luke sa oras? May isang taga-nayon na may hawak na sanggol sa kanyang mga bisig. Nagmamakaawa siya sa pinto ng bunker ng mahigit kalahating oras. Paos na ang boses niya. Si Martha at ang dalawa pa ay ayaw siyang bigyan ng gamot. Inasar pa nila siya. Sabi nila, niloloko lang niya sila para makakuha ng gamot. Parami ng parami ang mga taga-nayon na nagtipon-tipon. Patuloy na lumalaki ang kanilang galit. May nagsimulang kumatok ng malakas sa pinto ng bunker. Minura nila ng galit ang tatlo dahil walang ginagawa. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, bumalik kami ni Luke. Nang makita ko ang nangyayari at narinig ko ang mga sinasabi ng mga taga-nayon, agad akong nagalit ng husto. Sumiksik ako sa mga tao at biglang pumasok sa bunker. Kumuha ako ng gamot sa lagnat at pamamaga sa silid-imbakan. Ibinigay ko agad ang mga ito sa sanggol. Pagkatapos, pinunasan ko ang noo ng sanggol ng maligamgam na tubig para bumaba ang lagnat. Samantala, sinigawan ni Luke sina Martha at ang dalawa pa. Inakusahan niya silang walang kahit katiting na pagkamakatao. Nakatayo lang sila at walang ginawa. Hindi man lang nila kinaawaan ang sanggol. Pero nagdadahilan pa rin si Martha. Sabi niya, sinusubukan lang daw niyang iligtas ang mga gamot. Paano kung tayo mismo ang magkasakit? E di tayo ang may iwan na walang-wala. Sumingit din si Jessica. Sabi niya kayang alamin ng mga taga-nayon ang kanilang gagawin. Hindi naman nila pwedeng laging umasa sa atin. Umasa sa atin, malamig kong tinitigan sila. Kumakain kayo ng pagkain namin. Ginagamit ninyo ang mga gamit namin. At ang kapal ng mukha ninyo para sabihin iyan. Akin ang gamot na ito. Ibinibigay ko ito sa sino mang gusto ko. Wala kayong pakialam diyan. Inalagaan ko ang sanggol.
habang pinapakalma ko rin ang mga taga nayon. Sinabi ko sa lahat na huwag masyadong magalit. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting bumaba ang lagnat ng sanggol. Naging mas maayos na ang paghinga ng sanggol. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang mga taga nayon. Paulit-ulit silang nagpasalamat sa amin ni Luke, pero malamig ang tingin nila kina Martha at sa dalawa pa. Alam kong pagkatapos nito, umabot na sa sukdulan ang galit ng mga taga nayon sa tatlo. Hindi na nila sila titiisin. Tiningnan ko sina Martha at ang dalawa pa. Desidido na ako, magdadala lang sila ng mas maraming gulo dito. Baka mapahamak pa tayo dahil sa kanila. Kailangan kong humanap ng paraan para palayasin sila sa baryo. Pagbabayarin ko sila para sa mga ginawa nila, pero ayaw nilang umalis. Paano ko ba tuluyang maaalis ang tatlong peste na ito? Nang ligtas na ang sanggol, nanatili pa rin ang galit ng mga taga nayon. Nagpunta silang lahat sa bahay ni Mayor Miller at isinalaysay ang lahat ng kasalanan ni Martha at ng kanyang mga kasama. Panggugulo, pagtatago ng mga supply, paniningil ng sobra, pag-iiwan sa mga tao na mamatay, itinulak si Mr. Henderson at inaapi si Buster. Lahat ng pagkakamali ay hindi mapapatawad. Sawa na si Mayor Miller sa kanila at lalo pang pinasigla ang kanyang galit ang mga reklamo ng mga taga-nayon. Nagpasya siyang pamunuan ang mga taga-nayon para harapin sila, na humingi ng tawad, ibabalik ang kanilang kinita sa pagtatago ng mga supply, at bayad pinsala sa mga bayarin sa ospital at trauma ni Mr. Henderson. Nang hapong iyon, pinangunahan ni Mayor Miller ang isang dosenang taga-nayon papunta sa pinto ng bunker. Ang ingay ang siyang nagpaputla kina Martha at sa kanyang mga kasama. Nakatayo lang kami ni Luke. Hindi man lang gumawa ng paraan para pigilan sila. Sila mismo ang may gawa nito. Hindi nila maiiwasan ang parusang nararapat sa kanila. Tinuro ni Mayor Miller ang mukha ni Martha. Inisa-isa ang kanilang mga kasalanan. Hinihingi na humingi sila ng tawad kaagad. Isuko ang lahat ng butil at alagang hayop na nakuha nila sa pandaraya at gumamit ng bahagi para bayaran si Mr. Henderson. Gusto ni Martha na magalit, ngunit dahil nakatingin ng masama sa kanya ang mga taga-nayon, nanghina ang kanyang tuhod at hindi na siya naglakas loob. At tubili niyang sinabi kay Carter na ilabas ang nakatagong mga supply. Si Jessica, hindi mapakali, ay bumulong kung bakit nila ito dapat gawin. Ngunit sumagot ng may galit ang isang batang taga-nayon na dahil yumaman sila sa paghihirap ng mga tao at itinulak ang isang matanda at iniwang para bang patay. Kaya nanahimik na lang si Jessica dahil sa takot habang nakayuko ang ulo. Inasikaso ni Carter ng dahan-dahan ang paglipat ng mga gamit. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot, nakatingin ng may pagkapuot kina Luke at sa akin. Parang galit siya sa amin dahil hindi namin siya sinuportahan. Pagkatapos ng paghingi ng tawad at pagbabayad, binalaan sila ni Mayor Miller na huwag nang magdulot ng gulo o itatapon sila sa sobrang lamig at saka lamang unti-unting umalis ang mga taga-nayon. Nang sila'y umalis na, ibinunto ni Martha sa amin ang lahat. Sinisisi kami na sinadya naming payagan ang mga taga-nayon na apihin siya. Sumama sina Carter at Jessica, nagpapakaawa bilang mga biktima. Tiningnan ko sila ng malamig. Kayo mismo ang gumawa nito at wala kayong masisisi. Kaya kung magdudulot pa kayo ng gulo, hindi na kailangan pang kumilos ang mga taga-nayon dahil kami na mismo ang magpapalayas sa inyo. Kaya walang masabi ang tatlo at walang nangahas na sumagot. Nang gabing iyon, nang ako'y bumangon, nakita ko si Martha na palihim na nagtatago ng kalahating pak ng tuyong rasyon sa kanyang damit. Nagtinginan ang kanyang mga mata sa paligid. Malinaw na hindi sila magbabago at ang pagtatago ng rasyon ay nangangahulugang may binabalak silang masama. Matapos dumating ang mga taga-nayon para humingi ng paliwanag, si Martha at ang dalawa pa ay umayos ng husto. Hindi na sila nangahas na gumawa ng gulo ng lantaran, pero nagpapabaya sila sa bawat pagkakataon. Nagtabi pa nga sila ng kanilang mga rasyon ng patago, para itago at ipunin ang mga ito. Napansin namin ito ni Luke pero hindi namin sila kinumpronta. Mas minamatyagan lang namin ang silid-imbakan, at ako ang laging may hawak ng susi. Hindi pa rin gumagaling ang binti ni Mr. Henderson. Araw-araw, nagdadala ako ng gamot at pinapalitan ang kanyang benda. Hinawakan niya ang kamay ko at puro buntong hininga. Sabi niya, hindi na magbabago sina Martha at ang iba, at pinayuhan kaming maging mapagbantay. Ngumiti ako at tumango. Alam kong kailangan kong maging listo. Pero kung maglalakas loob silang magulo ulit, hindi ko na sila pakikitunguhan ng mahinahon. Tanghaling noon, inaayos ko ang mga gamot. Napansin kong nawawala ang maliit na bote ng antibiotics. Iyon ang ekstrang gamot para kay Mr. Henderson. Malakas ang dosis nito, sapat para sa ilang gamitan. Agad akong naging alerto. Lumingon ako at nakita si Jessica na may mumo sa gilid ng bibig. Umiilag ang kanyang mga mata. Ayaw akong tingnan. Nasaan ang gamot? Malamig kong tanong. Nagmamadaling sumagot si Jessica na hindi niya alam. Mabilis na pumasok si Martha para pakalmahin ang sitwasyon. Sabi baka nailagay ko lang sa maling lugar. Hinila pa nga niya si Jessica pabalik para itago. Nakita ito ni Luke at agad na hinalughog ang lahat ng kanilang mga bag. Syempre, nakita niya ang antibiotic sa bag ni Jessica. May ilang nakatagong ration bars din sa tabi nito. Naroon na ang ebidensya. Hindi na maikakaila pa ni Jessica. Ibinaba niya ang ulo at inamin na gusto niyang itago ang gamot at ibenta sa mataas na presyo sa huli. Galit na galit si Luke
muntik na niyang saktan si Jessica. Pero pinigilan ko siya. Dahil mahilig kang magtago, isauli mo ang lahat ng iyong mga supplies. Makakatanggap ka ng rasyon araw-araw. Malamig kong sabi. Nag-aatubili ang tatlo, pero hindi nangahas na tumutol. Akala ko ito na ang magpapanatili sa kanila sa tama. Ngunit ng gabing iyon, may mahinang ingay mula sa labas ng bunker. May balak na namang lumabas ng palihim at maggulo. May narinig kaming ingay sa labas ng bunker. Nagkatinginan kami ni Luke. Tahimik kaming bumangon. Kinapa namin ang daan patungo sa pinto sa dilim. Sumilip kami sa siwang, sa liwanag ng buwan. Dalawang figura ang palihim na lumalabas sa baryo. Sina Carter at Jessica iyon. Pareho silang may dalang mga sako na puno. Malinaw na may itinatago sila. Saan sila patungo? Bulong ni Luke. Umiling ako. Puno ako ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng baryo, ang walang hanggang gabi ay puno ng panganib. Tiyak na may masama silang balak kung ipagsapalaran nilang lumabas. Tahimik naming sinundan sila. Nakita namin silang papunta sa lumang tindahan ng alagang hayop. Mukhang may dala silang tuyong pagkain at maiinit na damit. Sa kalagitnaan ng daan, tumigil sila, lumupasay sila sa nyebe, nagbubulungan. Nagtago kami ni Luke sa likod ng puno. Bahagya naming naririnig ang kanilang sinasabi. Pupunta sila sa bayan para maghanap ng mga mahalagang bagay. At isasama nila si Martha. Hindi na nila kami titiisin, kaya nagbabalak silang tumakas. At gusto nilang maghanap ng mga supply sa syudad. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, umalulong ang mga lobo. Nakakatakot at matinis ito. Nanginginig sa takot sina Carter at Jessica. Hindi sila nangahas na humakbang pa. Tumalikod sila at tumakbo pabalik. Nahulog ang ilan sa kanilang mga dala. Hindi sila tumigil para pulutin ang mga iyon. Mabilis kaming nagtago. Pagkaalis nila, tiningnan namin ang mga nahulog nila. Nakita namin ang isang mapa ng syudad sa gitna ng mga gamit. Minamarkahan nito ang mga lokasyon ng ilang supermarket at botika. Pagbalik sa bunker, nagkukunwari pa ring natutulog si Martha. Bigla siyang napabalikwas nang marinig ang aming mga yabag. Kinakabahan niyang tinanong sina Carter at Jessica kung saan sila nanggaling. Utal-utal nilang sinabing lumabas lang sila para suminghap ng hangin. Halatang hindi sila pinaniwalaan ni Martha, pero hindi na siya nagpumilit pa. Tinitigan ko ang mapa na nakatago sa bagahe. Nagsisimula na akong maghinala. Ang mga supply ng syudad ang hinahabol nila. Muli pa ba nilang ipagsapalaran iyon? Matapos umalulong ang lobo, lalong naging maigting ang nayon. Hindi nangahas lumabas ang mga taga-nayon. Takot na baka makatagpo ng mababangis na hayop. Pinalakas namin ni Luke ang bakod sa paligid ng bunker. Nagwiwisik din kami ng apog sa may pintuan. Pinipigilan ito ang pagdulas at nagsisilbing babala. Tila nakaramdam ng panganib si Buster. Araw-araw siyang nagbabantay sa pintuan ng bunker habang maingat na nagmamasid. Tumigil na sina Martha at ang iba sa pag-uusap tungkol sa pag-alis. Pero naging mas maasikaso sila. Nag-alok silang magpakulo ng tubig at magputol ng kahoy at paulit-ulit silang lumalapit para manuyo sa amin. Na sinasabing gusto nilang sumama sa amin sa pagmamanman ng mga kalsada. Nakita ko ang totoo nilang pakay. Gusto lang nilang sumunod sa amin para makahanap ng ligtas na daan papasok ng lungsod at mangalkal ng mga supply. Masyadong delikado sa labas. Manatili na lang kayo sa bunker at bantayan ang mga supply. Tumanggi ako ng walang pasubali. Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Martha. Pero pilit pa rin siyang ngumiti at sinabing, "Sige, mag-ingat kayong dalawa. Babantayan namin ang lugar." Pero noong makabalik kami mula sa labas, nakita namin na ginalaw ang pinto ng bodega. Hindi sira ang kandado, pero gumalaw ang markang iniwan ko. Agad na sinuri ni Luke ang mga supply. Kulang ang 2 bariles ng diesel at ilang pakete ng biskwit. Hindi nakapagtataka, sina Martha at ang dalawa niyang kampon ang may gawa. Malamang naghahanda na silang tumakas. Palihim na nag-iimbak ng mga supply. Kinompronta ko silang tatlo, pero ayaw nilang umamin. Binaliktad pa nila ito sa amin na inaakusahan kaming may pakana laban sa kanila. Habang nagtatalo kami, nagsisigawan na ang mga taga-nayon sa labas ng pintuan ng bunker. Sabi nila may mga bakas ng hayop sa silangang gilid ng nayon na diretsong papunta sa bunker. Agad na naging tensyonado ang lahat. Kumuha sila ng mga kagamitan at nagbantay. Namutla sina Martha at ang mga kampon niya. Nagsisiksikan sa sulok, nanginginig na parang dahon. Pero nakita ko si Carter na palihim na inilalagay ang nakatagong diesel sa kanyang jacket. Sinusubukan niyang tumakas sa gitna ng kaguluhan. Papalapit na ang mga bakas ng halimaw. Nagtipon ang mga taga-nayon malapit sa bunker. May hawak silang mga pala at itak. Handa sila sa anumang mangyari. Sinabihan ako ni Luke na kunin si Buster at magtago sa bunker kasama ang mga taga-nayon. Nanatili siya sa labas kasama ang ilang mga nakababatang taga-nayon upang magbantay. Nagkumpulan si Martha at ang kanyang 2 alipores sa likuran ng bunker. Ni hindi sila nangahas na huminga, pero ang lata ng diesel na hawak ni Carter ay nakalabas. Nakita ko ito ng malinaw. Pagkaraan ng ilang sandali, muling umalingaw-ngaw ang mga hagulgol ng lobo, pero walang halimaw na lumitaw. Tiyak na naamoy nito ang apog at hindi nangahas lumapit. Dahan-dahang nakahinga ng maluwag ang mga taga-nayon. Bumalik si Luke sa loob ng bunker. Nang lahat ay malapit ng umalis, biglang sumigaw si Martha. Wala na ang pagkain ko, at tiyak na ninakaw ito ng isang taga-nayon. Isang sigaw na kaagad na nagdulot ng kaguluhan. Nagkunot noo si Mayor Miller at sinabi, "Hinding-hindi gagawin iyan ng mga taga-nayon."
Ibig sabihin, halatang naghahanap ng gulo si Martha. Napangisi ako, itinuro ko ang lata ng diesel ni Carter at sinabi, hindi nawawala ang pagkain, pero kung nawala sa atin ang 2 lata ng diesel, baka may nangahas na tumakas, di ba? Namutla si Carter. Mabilis niyang itinago ang lata sa likod niya, pero huli na ang lahat. Nakita na ng mga taga-nayon ang lahat. Sumabog sila, sumisigaw na wala ng pag-asa ang tatlo. Habang nanginginig sa galit si Mayor Miller, nagpasya siya kaagad na palayasin sila sa nayon. Sinubukan ni Martha na magwala muli, pero hinawakan siya ng 2 taga-nayon sa mga braso. Hindi siya makagalaw. Nang malapit na naming palayasin sila, biglang tumunog ang malakas na pagbagsak sa labas ng bunker. Hinaluan ito ng mga hiyaw ng mga taga-nayon. Agad na lumabas si Luke upang tingnan. Sinundan ko siya ng malapit. May nakita kaming taga-nayon na tinamaan ng hindi kilalang bagay. Nakahiga siyang walang malay sa niebe. At sa niebe sa malayo pa, may lumitaw na mga bakas ng malalaking paa. Ilang beses silang mas malaki kaysa sa mga bakas ng lobo. Ano ito? Nakita namin ang malalaking yapak, nagpanik ang lahat. Ang mga yapak ay kasing laki ng palad na may matatalim na gilid, hindi katulad ng sa lobo o asong gubat. Ang walang malay na taga-nayon ay may dugo sa noo, mahina ang kanyang paghinga. Kinuha ko ang first aid kit at ginamot siya. Si Luke, samantala, ay nagtipon ng ilang taga-nayon upang sundan ang mga yapak at tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabihan niya kaming isara ng mahigpit ang pinto ng bunker at huwag lumabas. Ang biglaang pangyayaring iyon ay labis na natakot kina Martha at sa dalawa pa na halos mawala ng malay. Hindi na sila nangahas na magpumilit na manatili. Patuloy silang nagmamakaawa na huwag silang itapon. Sabi nila may mga halimaw sa labas at ang paglabas ay tiyak na kamatayan. Tiningnan ko ang kanilang kaawa-awang kalagayan at wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Ngunit alam ko ring hindi ito ang oras para palayasin sila. Ang hindi kilalang panganib sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa kanila. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, bumalik sina Luke at ang iba na may malungkot na mga mukha. Sinabi niya na ang mga yapak ay patungo sa kagubatan sa labas ng baryo at nawala sa kalagitnaan. Tila ang bagay na iyon ay bumalik na sa kagubatan. Ngunit maaaring bumalik ito. Ang mga takot na taga-nayon ay nagsabing gusto nilang lumipat sa bunker. Ang bunker ay may maraming espasyo at mas ligtas. Pumayag kaming dalawa ni Luke. Nang gabing iyon, puno ng tao ang bunker. Nagpalitan ang lahat sa pagbabantay. Hindi nangangahas na magpabaya. Sina Martha at ang dalawa pa ay nagkumpulan sa isang sulok nang walang nakatingin. Palihim nilang kinuha ang mga tuyong pagkain na inilaan ng mga taga-nayon at itinago sa kanilang mga damit. Malinaw ko itong nakita, ngunit hindi ko sila kaagad iniharap. Sa oras na iyon, kailangan namin ang bawat kamay. Kapag nalampasan natin ang krisis na ito, sisingilin natin sila. Sa madaling araw, biglang sumigaw ang taga-nayon na nagbabantay. Darating na. May malakas na bumangga sa pinto ng bunker na may mapurol na tunog. Kumurap ang ilaw ng apoy. Nag-agawan ang lahat ng mga gamit at tinitigan ng may kaba ang pinto. Napasigaw si Martha sa takot. Ngunit biglang tumayo si Carter at dumiretso sa pinto ng bunker. Sinusubukan ba niyang buksan ang pinto at sumuko o may iba pa siyang pakana? Episode 28. Matapos itaboy ng apoy ang mga halimaw, hindi na sila muling nagpakita. Ang walang hanggang gabi ay unti-unting naglaho, sumilay ang sikat ng araw sa mga ulap at bumuhos, tumigil ang nagyayelong ulan, at dahan-dahang tumaas ang temperatura na nagwakas sa mahabang apokalipsis. Lumipas ang 1 pang buwan, ganap nang naibalik ang kuryente at komunikasyon sa lungsod. Nilinis ng mga rescue team ang mga daan sa pagitan ng lungsod at probinsya, at ganap nang bumalik sa normal ang lipunan. Kaya pagkatapos kong pag-usapan ito kay Luke, nagpasya kaming ibenta ang bahay sa lungsod, dahil masyadong maraming masasakit na alaala mula sa aming nakaraang buhay ang nandoon, at wala ng tao o bagay na gusto naming itago. Gusto naming manatili sa probinsya, kasama ang mga taga-nayon na nagtulungan sa buong apokalipsis, at sabay na bumuo ng bagong buhay. Nasaksihan ng bunker ang aming paghihiganti at aming determinasyon, pero sa huli, masyadong magaspang ito. Kaya gamit ang mga natira naming gamit, nagpatayo kami ng panibagong maliit na bahay sa tabi ng bunker, kung saan pumapasok ang sikat ng araw sa mga bintana. Mainit at maliwanag, at komportable na komportable si Buster sa bagong lugar, takbo ng takbo sa bakuran araw-araw, at nakahiga sa tabi ng pinto kapag napapagod. Hindi na siya takot o balisa. Samantalang si Luke, na laging magaling mag-ayos ng mga bagay-bagay at hindi kayang maupong walang ginagawa, nagboluntaryong ayusin ang mga sirang kagamitan sa bukid ng mga taga-nayon at patibayin ang kanilang mga bahay. Kung minsan ay inaakay pa niya ang mga nakababatang taga-nayon sa paggawa ng mga bodega. Kaya lubos na nagpapasalamat sa kanya ang lahat sa nayon. Inayos ko ang mga natirang supply at nagbukas ng maliit na tindahan sa gilid ng nayon, nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng mantika, asin, toyo, suka, at mga natirang gamot, na pinananatiling makatarungan ang presyo para lang mapagaan ang buhay ng mga tao, at tuwing umaga, kapag nagbubukas ako, dumarating ang mga taga-nayon upang mamili at makipagkwentuhan tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay. Puno ng init ng pang-araw-araw na pamumuhay, isang kapayapaan na hindi ko naranasan sa aking nakaraang buhay.
at sa aming mga libreng oras, kami ni Luke ay naglalakad kasama si Buster sa paligid ng nayon, naglalakad sa tabing ilog habang natutunaw ang yelo, bumabati at nakikipagbiruan sa mga taga-nayon na aming nakakasalubong, napapanood ang mga bata na tumatakbo sa sikat ng araw, at ang mga matatanda na nakaupo sa may pintuan, nagbibilad sa araw, habang lumulutang ang amoy ng niluluto mula sa bawat tahanan. Napuno ng damdamin ang aking puso. Sa nakaraang buhay ko, namatay ako sa lamig sa kalye, at kahit paminsan-minsan ay sumasagi sa isip ko ang malungkot na pagkamatay ni Buster, hindi na ito nakakaapekto sa akin. Ang natitira na lamang ay pasasalamat. Nagpapasalamat na tayo ay muling nabuhay at binago natin ang ating malungkot na wakas. Nagpapasalamat na naipaghiganti natin ang ating mga utang na dugo at naalis natin sina Martha, Carter, at Jessica. Higit na nagpapasalamat na sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng apokalipsis, nakamit natin ang napakahalagang ugnayan sa ating mga kapitbahay, at sa kabila ng lahat ng paghihirap noon, ngayon ay nasa tabi ko ang aking minamahal, ang aking tapat na aso ay kasama ko, at may mababait at simpleng mga tao sa aming paligid.